Yan, naantok na. So ayun, pang ano na natin ngayon, pang 15 days. Pang 15 days na pagre-record ng video natin. So, yan, naantok na naman. Tinatamad sana akong mag-record pero naisip ko na kailangan ko siyang gawin dahil nga sa yun, gusto nating matapos talaga yung 15 days. 30 days na video challenge natin na ginagawa. So, yun. Napagdesisyonan ko na lang na kahit inaantok na, go pa rin. So, ano na mga balita? Dito ganun pa rin. Busy pa rin sa trabaho. Meeting kanina dahil nga sa trabaho na kailangang tapusin yung project within this month. So, medyo busy sa trabaho, busy sa opisina. Nakakapagod dahil nga ako lang mag-isa. I mean, may kasama naman ako sa opisina pero architect kasi yun siya. So, iba yung scope ng work niya. At ako naman nasa furniture. Ako lang mag-isa na nasa opisina, pero yung may dalawa kaming work from home. So ang work nila is taga-gawa lang ng technical drawing o production drawing at saka cutting list, parts cutting list. Tapos sinisin lang nila yung drawing sa akin. Tapos ako na yung mag print ng mga drawings na sinisend nila kasama yung cutting list, at ako din taga-check ng mga gawa nila. So bago ko i-send sa production, kailangan titingnan muna. Pero hindi naman yung binubusisi ko talaga kasi nga matagal na din sila dito sa company. Actually, mga kasama ko yan sila dati dito. Kasama namin sila dito dati. Kaso lang nung nag-pandemic, pagkatapos, yung isa naunang umuwi, gawa ng health issue ng father niya. Tapos yung isa naman, hindi nakabalik talaga. Dahil pagkatapos ng pandemic, sobrang hina ng company. Kaya yun. So ngayon, medyo recovering naman ang company. May mga projects na dumadating. May mga inquiries na din para sa mga bagong projects pa na paparating. Pero kailangan talagang tapusin yung projects ngayon. 3 projects yata yan. 3 projects ngayong July. Yung isa June, tapos yung dalawa is mid-July. Ganon. Kaya nakakapagod din. Dahil nga, yun, tatrabaho. Pagkatanggap mo ng drawings, piprint mo, dadalhin sa production. Tapos yung taga-production, minsan tumatawag pa. Hindi lang minsan, palaging tumatawag at may hinihinging full skills, mga detalye minsan. So, ayun, yun ang ikot ng trabaho. Tapos meron pang ako pa yung taga-select ng mga furnitures. Madali lang naman mag-select ng furniture sa amin kasi nga meron kaming madami na kaming nagawang furnitures. Tapos meron pa kaming display sa showroom na more on 100 almost 100 or 100 plus yata na designs na nasa sa showroom. So madali lang mag-select dahil nga pipili ka lang doon. So
So, ayun lang ang trabaho. Ang matrabaho lang talaga is yung yung mga fixed furnitures, mga fixed woodworks, mga millworks, yun, matrabaho. Closet, mga basin cabinets, kasi customize yun. Kaya, kailangan tutukan, lalo na yung mga kitchen cabinets. Kaya, nakakaramdam din ng pagod. At feel ko na kailangan na magbakasyon muna. Pagkatapos siguro ng mga projects na to sa July, pa-file muna ng bakasyon. Titingnan. Gusto ko na din makasama mga bata. So, ayun. Tagal-tagal na din. Although, palagi namang tumatawag, araw-araw. Pero iba pa rin yung kasama mo talaga. Titingnan natin kung makakapagbakasyon. Pero pag nagbakasyon naman, edi updatean. Pa rin. Update pa rin tayo sa ating usapan dito. Kahit matapos na yung 30 days na natin na ginagawang challenge, di papatuloy pa rin natin yung pagre-record ng video. Titingnan natin kung anong magagawa. Kung hindi tamarin. At minsan talaga sobrang nakakatamad talaga. Sobrang nakakatamad yung mga ganitong gawain. Lalo na pagod sa opisina, pag uwi ng bahay. Minsan gusto na lang namin matulog pero hindi kasi kailangan naming magluto kasi wala kaming kasama dito sa bahay, wala kaming katulong, kami lang dalawa na kasama ko, production manager namin. Ayun, halinhinan kaming magluto, halinhinan din kami maghugas ng pinggan. Kaya yun ang namin routine. So, pagkatapos ng dinner, pahinga kaunti, cellphone, casino minsan, online casino, ganon. Tapos, mga 10 siguro, 10, 11, tutulog uli. Gising na naman, trabaho. Yun ang nagiging routine palagi. For the last 15 years. 15 years! 15 years na tayo dito. 15 years na tayo dito sa India. Kaya naisipan na din minsan magretiro, mag for good na. Kaso lang wala pang ipon. Siguro pag-iipunan muna. Yun. Makahanap ng puhunan sa konting negosyo. Magtitinda. Sari-sari store. O kaya tubig. Tubig at ice. Maganda sigurong negosyo yun. Sa init nga naman ang panahon ngayon sa Pilipinas. Sobrang ganda siguro yung tubig at ice. Yung bibenta ka ng 1 litrong tubig tapos may kasamang 1 basong ice. O di ayos na yon. Madami na sigurong bibili. Libre ang ice. Ayun. So, ayan na. Nasa 15 days na tayo. And masaya naman ako at umabot tayo dito sa 15 days na pagre-record natin. At nakakatuwa lang na umabot tayo sa 15 days. At tapos, nakakatuwa din isipin na medyo komportable na tayong magsalita sa harap ng camera. Hindi na tayo tawag dito. Yung alangan o anong term nun sa Tagalog. Hindi kasi ako Tagalog talaga. Hindi ako native Tagalog speaker talaga kaya minsan hindi ko alam yung term. Kasi lumaki ako ng pinanganak ako sa Mindanao.
South Cotabato. So, ang salita namin doon is Hiligaynon. Tapos, college ako sa Cebu. So, Cebuano. Bisaya, pero Cebuano. Yung ano namin dialect. So, sa Cebu. Kaya, Hiligaynon, Cebuano, yun. Kung tatanungin mo talaga yung mga taga Luzon, hindi talagang Bisaya. Bisaya ang itatawag sa iyo. Taga Visayas ka talaga. Yun. Pero yung ano yung father ko at yung ano niya, yung parents niya, they are from Batak, Ilocos. So may dugo akong Ilocano at saka Hiligaynon. Dahil yung parents naman ng mother, yung parents naman ng mother ko is from Puente Vedra, Capiz. Yun. Taga doon sila. So, taga doon sila sa Puente Vedra, Capiz. Mga tagahabol ng gold na kabayo doon. Ewan, buhay pa ba yung gold na kabayo doon? Tanungin nyo na lang sa mga taga Capiz sa Puente Vedra kung buhay pa yung gold na kabayo. Ang makahuli nun mayaman. Yung mga kwento-kwento doon. So, yun. Pero hindi sayang lang at hindi kami natutong magsalita ng Ilocano. Nag-Ilocano naman yung lola namin dati. At yung namin, yung lolo. Pero hindi kami tinuturuan naman kami pero hindi kami interesado, kaya yun. Ang lang kasi nun kasi maaga ding nawala yung grandfather namin. I think grade 3 yata ako noon nung nawala ang grandfather namin, kaya hindi na nagsasalita hindi na namin naririnig yung salitang Ilocano doon sa bahay ng lola namin kasi nga wala na siyang kwentuhan dahil yung mga tita namin, yung mga auntie namin hindi naman talaga sila marunong magsalita ng ng Ilocano, although nakakaintindi yata sila, pero hindi sila nakakapagsalita talaga. So ayun lang, sana natutunan namin mag Ilocano para multi-dialect. Isipin mo, marunong kang mag-Hiligaynon, marunong kang mag-Cebuano, marunong kang mag-Ilocano. Ayan, hindi ka na mabebenta nun. Kahit sang ng Pilipinas ka pumunta. So, ayun po ang natin ngayon, ang munting kwentuhan. Pag may gusto kayong itanong o gusto kayong malaman about sa buhay ko, personal na buhay, kung gusto nyo, about sa trabaho ko, or about dito sa India, comment down below. Comment lang kayo. At don't forget to like ang videos natin kung magustuhan nyo. Malaking tulong na yun. malaking tulong na yun pag nilike nyo yung video natin. So, ayun lang. So, hanggang dito na lang muna. Pang 15 days na natin ngayon sa ating 30 days challenge. So, ingat po tayo palagi. Lagi nating iisipin na kailangan nating bumangon dahil may mga gusto tayong marating sa buhay. May mga taong naka ano tawag doon?
nakasandal sa atin na kailangan nating sustentuhan, kailangan natin bigyan ng ng marangyang buhay. At hopefully ang lahat ay nasa maayos na kalagayan. Kung ano man ang problema, piliin mo pa rin mabuhay. So, ayun lang. Ingat po tayo palagi. God bless and good night.